Ang mga balita ay nakusahan nitong si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, itong si dating Department of Education Undersecretary Epimaco Densing III nang umano'y paghingi ng mga kickback mula sa mga kongresista na nagkakahalaga ng hanggang sa 18% ng kontrata ng school building project. Nangyari umano ito noong si Densing ay nasa Department of Education pa lamang sa ilalim ng pamumuno noon itong si Vice President Sara Duterte. Marin namang itinanggi nitong si Densing ang mga alegasyon nitong si Pimentel sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ikinuwento nitong si Pimentel ang pakikipag-usap umano sa kanya nitong si Greg Murillo na kinumpirma ni Densing na kanyang kakilala. Tahasang sinabi nitong si Pimentel na dapat huwag nang bumalik sa gobyerno si Densing dahil ang kagayan niya ay hindi umano kailangan sa pamahalaan. Sinabi ni Pimentel na kahit na may nakalaan na 170 million pesos sa ilalim ng National Expenditure Program ay ipinahinto ang proseso ng bidding para sa itatayong school building dahil hindi umano siya pumayag sa kagustuhan nitong si Densing. Ayon pa kay Congressman Pimentel, ilang mababatas pa ang nilapitan ni Densing na nag-aalok ng mga alokasyon para sa pagtatayo ng school building kapalit ang umano'y komisyon. Dagdag pa niya, mayroong kongresista sa Visayas na hiningan umano nitong si Densing ng 18% na komisyon. Sinabi rin nitong si Pimentel na nakipagkita ang dating opisyal sa ilang kongresista sa Maynila kasama ang isang contractor na si Architect Ralph Texon na siya umunong nagtayo o magtatayo sana ng proyekto. Marin namang itinanggi nitong si dating Undersecretary Densing ang mga paratang at tinawag itong isang malinaw na kasinungalingan at tiniyak ang kanyang dedikasyon sa isang transparent at na proseso na paraan ng kanyang pamamahala. Gayunpaman, mabilis siyang kinontra nitong si Congressman Pimentel. Sa gitna ng mainit na palitan ng mga salita ay sinuspinde ang pagdinig. Nang muli pong payagan na magsalita si Pimentel, sinabi nito na ipagpapatuloy niya ang pagkuha ng mga ebidensya laban kay Densing upang mapagtibay ang kanyang mga alegasyon. Isa sa mga pinakamabigat na paratang laban sa kanya ay ang kanyang umanong pagmamanipula sa budget ng Department of Education para huyan sa fiscal year 2024. Balikan po natin ang naging sagutan nitong sina Congressman Pimentel at itong si dating Undersecretary Densing. Nakiusap ka pa na ma-retain ka pero hindi na tinanggap ni Senator Sani Angara, and that's good for DepEd because you have been doing the rounds para ka nang nagbebenta ng isda. Inaalok mo sa lahat ng congressmen ang allocation ng school buildings asking for a commission. Mr. Chair, may I now respond? Yes, please. Well, first of all, respond. it's a blatant lie asking for commission. And that's the very reason I'm process-oriented. Sasabihin mo, Mr. Chair, Process-oriented po ako, Mr. ang mga Chair. congressmen, gusto mo mag-executive session tayo, ipapakita ko sa iyo mga congressmen Sige, wala akong nakausap. Yung sa Manila nyo, I was never with Architect Texon. Order, please. One minute. Mr. Chair. Suspension is declared by the Bahagi pa rin po yan mga kahambon ng mga kaganapan kahapon sa pagdinig po ng House Committee on Good Government and Public Accountability.